In this video, isi-share ko sa inyo yung naging experience ko sa Saudi na good experience naman siya. Bigla yung uwi ko nitong taon lang, last February. Dahil namatay na yung alaga ko. And dati, aminin ko, hindi ko pa siya kayang i-share kasi masakit. And matagal din kami magkasama. Biro nyo, nagkasama kami ng 7 years and 2 months. Tapos halos 3 taon doon is talagang mahirap na siya para sa akin. Yung tipong gusto ko nang sumuko. Maraming beses na gusto kong sumuko. Pero pinilit ko pa rin magstay. Okay. Umuwi ako dahil wala na siya. Masakit. Pero yun kasi hiling niya. Ang palagi niya lang hinihiling sa akin, even nung bago pa lang ako, nagsimula yan siyang magsabi ng ganyan nung mga 2 taon na ako sa kanya kami na magkasama. Palagi niyang sinasabi sa akin na wag ko daw siyang iiwan hanggat buhay pa siya. I mean, pwede daw ako magbakasyon pero babalikan ko daw siya. Palagi siya magsasabi sa akin, Joy, wag mo kong iiwan. Pag okay lang magbakasyon ka pero balikan mo ko. Saka ka na lang magdesisyon kung saan ka pupunta kung wala na si mama. Yun ang palagi niyong sinasabi. And alam yan ng mga nakasama ko na hindi siya naging madali. Kasi meron siyang Alzheimer, tapos sobrang iba na talaga yung mga words niya. Minsan masakit na, and aminin ko, marami kaming pagkakataon, nagtatalo kami, yung merong mga bagay na syempre tao lang tayo, hindi natin napagkaintindihan, napagkakasunduan lahat ng bagay. Pero yung lahat ng sacrifices ko was, alam mo yun, na hindi mo na tinuring na iba. Sobrang sakit nung ako yung nag-aalaga sa kanya. Nakita ko simula nung kung paano magbago yung lahat sa kanya. Nagsimula yun sa kung naalala ninyo sa mga followers ko. Palagi niyang kinukomplain yung kanin namin na parang uud daw yung paningin niya sa kanin. Doon nagsimula yun hanggang sa nag-iba na yung bumaba na yung blood pressure niya, hindi na namin makontrol kahit na may mga vitamins na siya na iniinom. And background lang, mayroon siyang brain tumor talaga. Yun ang sa kanya. Tapos pero healthy siya, wala siyang ibang sakit maliban lang talaga doon na sinabi naman din na hindi na talaga siya pwedeng operahan kasi nga sobrang matanda na, 82 years old na siya. Yung pinagdaanan ko na 1 year, yun yung masasabi ko pinakamahirap. Mahirap pala talagang mag-alaga ng matanda. Pero pag napamahal sa'yo sobra, kasi umabot kami sa point na umiiyak talaga siya sa akin. Pag mga ganyan, maramdam mo na yung pagiging totoo. Umiiyak talaga yun siya sa akin na Joy, pasensya ka na. Si mama may sakit. Sana maintindihan mo. Huwag kang magagalit sa akin. Mga ganun na. Minsan pinapaliguan ko siya. Bigla na lang siyang iyayakap sa akin. Tapos halik siya. Alam mo yung maigpit na yakap. Sabi niya, Bint, may sakit na si mama. Kung mawala ako, huwag mo kong kakalimutan. Yun palagi niya sinasabi sa akin noon.
sobrang bigat na hanggang ngayon naalala ko pa rin siya. Hindi madali yung pinagdaanan ko doon. Kasi pag nanay ang alaga mo sa Saudi, maraming trabaho yan. Lahat ng mga, especially pag weekend, Ramadan, alam yan ng lahat. Nandun silang lahat mula sa mga anak, apo sa tuhod, napakarami, malaking pamilya yun kasi 6 yung anak niya na lalaki, 3 yung babae. And noong hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko yung mismong araw na dinala namin siya sa ospital. Kasi bago pa yun, ngayon ko lang to ilalabas bago pa yun, nung nagmamanas na talaga siya and pinalakad pa nila yun kasi nga iniisip nila na baka ano lang, yung parang hindi naman talaga namin alam kung bakit. Tapos ako na mismo yung nagsasabi na dalhin natin sa ospital, dalhin na, hindi na maganda to. Kasi yung pagkain niya, pahirapan na rin, tapos sumusuka na siya. Kinabukasan, dinala na namin umaga. Pagkatapos niyang kumain ng breakfast, alam ko yung pakiramdam niya, sobrang hirap na. Nung sinakay na siya sa ambulance, talagang tinatawag niya yung pangalan ko. Sabi niya, Jo! Yeah, Jota! Maganyan siya. Tapos yung kamay niya, nilalabas niya. Tapos kaya yung sabi ng isang anak niya na babae, sabi niya, sige Joy, doon ka kay mama, doon kayong dalawa, yung employer ko. Doon lang sila sa akin. Kasi ako talaga yung hinahanap niya. Habang nasa ambulance kami, hinahawakan ko lang siya kasi gusto niya hinahawakan ko siya. Hanggang sa makarating ng ospital, pagdating doon, nandun lang ako sa gilid niya, sa bandang uluhan. Ginaganon ko yung ulo niya, pinaparelax ko siya. Sabi ko, relax ka lang mama. Sabi ko, magiging okay din ang lahat. Sabi niya, hindi na. Sabi niya, iba na yung pakiramdam ko, gumaganon na siya. Tapos, gusto niya yung ginalikan ko siya sa noo. Mga ganon. Tapos, hanggang sa dinala na siya sa ICU. Nung nandun siya sa ICU, pangalan ko pa rin yung naririnig ko. And, nasa labas lang ako ng ICU kasi, di ba nandun na nga yung mga doktor, bawal na. Pinalabas na kami hanggang sa pinauwi na lang kami kasi sila na daw ang bahala. Palabas pa lang kami ng pinto, narinig ko na yung pangalan ko, nagsisisigaw na siya. Narinig ko na yun na sinisigaw niya yung pangalan ko. Sabi ko dun sa anak niya, sabi ko, madam, si mama yun na. Sabi ko, si mama yun, madam ha. Tinatawag ako. Tapos, sabi niya, hinawakan ako ng anak niya. Sabi, Joy, huwag ka mag-alala kasi nandun yung mga nurses tsaka mga doktor. Sila nang bahala kay mama. Manon siya. Tapos, pag-uwi, palagi ko siya pinagdadasal hanggang ngayon. Pag-uwi, ina-update naman nila. Na-update ako palagi ng employer ko hanggang siya. Dinala na siya sa Medina kasi operahan siya. Inoperahan kasi siya sa lungs. Mayroong blood clot sa lungs. Kaya, doon siya nadali. Hindi niya na nakayanan. Successful yung operation, pero after 2 hours, doon na. Hindi na niya kaya. Hanggang sa nawala siya. Tapos, yung in fairness, yung family niya, yung mga anak niya, nung nawala siya,
Nung nawala siya, tinupad nila yung hiling ng nanay nila na nandun lang ako. Simula nung niluwas siya sa ospital, nakalagay niya siya sa bag. Yung pangpatay na ba? Pangpaniwala. Na nawala na siya. Nandun na ako mismo. Naghintay na kasi galing pa kaming Yanbo. Tapos sa Madina pa yun eh. Yun ang hiling niya. Na doon siya ilibing sa Madina. Ngayon pagdating niya, nandun na kami. Hindi mo ka paniwala, hindi ako makalapit agad. Pinatawag ako ng mga anak niya. Sabi ng mga anak niya, Joel, ka dito. Joel, ka dito. Kapitan mo si mama. Tapos yun. Sabi niya man pero minahal ko talaga siya. Nag-stay ako sa kanya dahil inisip ko talaga na pamilya ko siya. Hindi madamot sa akin eh. Kahit anong kinakain niya, gusto niya hati talaga kami. Nagkagalit yun pagka hindi ako binigyan ng anak niya. Galit yun siya. Sabi niya, ba hindi niyo binibigyan si Joy? Ganun siya. Nagagalit din yun kapag alam niya sobrang dami na ng trabaho. Nagagalit yun. Pinapatulog na ako. Minahayaan yung mga anak niya. Pinapauwi niya. Mga ganun. Tapos nung balik tayo dun sa kwento, nung nandun na, nanonood lang ako na makapaniwala. Pinaliguan siya. Tapos nagudo. Tapos binalot na siya. Puti. Tapos pagkatapos kami lang doon, 4. Yung 3 anak ng babae, tsaka ako. Kami lang doon sa loob. Yung Pagkatapos siyang balutin, malinis na siya, okay na. Nilabas na siya doon. Doon na siya dinala sa isang kwarto na pwede na siyang tingnan ng mga anak na lalaki, anak mo na lalaki, yung nauna, lahat apo na gustong nandun, gustong tumingin na magsalam. Yakap sila. Tapos, sunod mga babae naman, kami. Alam mo yung dadalhin na siya sa masjid kasi magsasala na ng duhor. Bumalik pa talaga ako. Nasa pinto na ako na. Pinto na kasi palabas na sinabihan na dadalhin na siya sa masjid. Kasi magdadasal na. Sabi ko talaga, sandali madam, babalik pa ako. Babalik talaga ako. Tapos, niyakap ko lang siya, tapos sinalikan sa noo. First time, dati tuktok ko sa patay. Pero doon sa kanya, talaga niyakap ko siya. At hinalikan ko siya sa noo. Experience ko na hindi ko makakalimutan sa buong buhay. Hindi ko makakalimutan. Talagang tatatak talaga siya sa akin. Minahal ko siya na parang nanay, ganun. Pinotektahan niya ako nung nandun ako sa kanya eh. Hindi niya ako pinapabayaan. Yung 7 years na pinagsamaan namin. Tapos happy ako. Kasi natupad ko yung wish niya. Yun lang naman ang wish niya na huwag ko siyang pabayaan, huwag ko siyang iwan hanggang mawala siya. Tapos nung umuwi ako, may dala akong damit niya sa akin. Pinaka-remembrance ko yun sa kanya. Nasa akin yung damit niya na isa. Kinuha ako. Hiningi ko naman yun sa kanila. Tapos yun lang. Nilabas ko yung yung
So, yun lang. Na-share ko na. Pasensya na hindi ko mapigilan umiyak. Kasi, hindi to ka-arte yan o hawian. Talagang, minahal ko yung tao. And, pinagsilbihan ko siya na sa abot na makakaya ko. And, sana, nasa na si mama. Happy na siya doon. Nasa heaven na siya. And, hindi ko siya makakalimutan talaga. Hindi ko siya makakalimutan. Ang dami kong natutunan sa kanya. Ang daming lessons. Yung first na mga experience sa kanya. And, yung samahan namin sa loob ng bahay. And then, basta yung mga memories, yung tumatak sa akin, kahit saan ako mapunta. Pag napunta talaga ako ulit ng Saudi, pupunta talaga ako ng Yanbo. Para i-meet sila, yung mga family, yung naging pamilya ko doon. Pamilya ko na sila doon. And, sana makabalik ako ng Saudi. Pupunta talaga ako ulit ng Yanbo. Andun pa yung bahay niya, hindi nila ginagalaw. So, sabi ng mga anak, pwede daw akong pumunta doon. Pwede ko daw dalawin sila doon. So, hopefully, sa susunod. Yan lang. And, sinare ko lang kasi kakaibang experience siya sa buhay ko. Hindi ko siya makakalimutan. Kaya, sa lahat ng OFW, lalo na akong mabait, okay naman yung mga amo. Masarap manilbihan sa mga taong, alam mo yung may puso. Yung mamahalin mo sila na parang pamilya mo. Ganun nangyari sa akin. And, sana, one day, mabisita ko ulit yung Yanbo. Yan lang. Thank you for watching.